Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Habemus Papam, habemus Papam. We have a Pope, we have a Pope. Ano nga ba ang papel ng Santo Papa sa akin? Para sa akin, ang Santo Papa ay siyang ama ng pananampalataya. Dahil isa siyang espiritual na ama na gumagabay sa akin sa aking pananampalataya para mas malalim pa o mas mapayabong pa ang aking pananampalataya. At sa kanyang mga panalangin, sa kanyang mga turo, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga halimbawa, ito'y nagbibigay sa akin ng direksyon at kapanatagan sa buhay. Na pag sa tuwing nakikita ko siya, isang pastol ng aking kaluluwa. Pinoprotektuhan niya ang aking kaluluwa. At dito ay nakikita ko ang malinaw na paggalaw ng Diyos sa buhay ko. Na kung saan nararamdaman ko ang pagmamahal, ang pag-aakay ni Kristo, ang pagbabantay niya sa akin, sa aking kaluluwa. Kaya napakahalaga ang papel ng Santo Papa para sa akin. Pag nakikita ko siya, para bang buo ang aking pananampalataya. Dahil siya yung nagpapalapit sa akin para kay Jesus, para sa Diyos. At isa siyang guro ng katotohanan. Siya yung nagproprotekta ng Ebanghelyo. Yung mga turo niya ay galing sa Ebanghelyo mismo. Hindi galing sa kanyang sariling kaalaman o katalinuhan. Kundi sa inspirasyon ng Banal na Espiritu Santo ay nailalabas kung ano yung gusto ng Banal na Espiritu Santo para sa akin at para sa simbahan. At isa siyang tanda ng pagkakaisa. Kung makikita natin, isa sa mga ginagawa ng Santo Papa ay pinupuntahan, nilalapitan yung mga tao na mahirap lapitan. Kahit yung mga kaaway at umaaway ay kanyang kinakaibigan, ipinagdarasal. Dito natin makikita ang gawain ng Santo Papa, yung kababaang loob, yung bang punong-puno siya ng panalangin. Yung katangian niya na mapagdasal ay isang bagay na pag nakikita ko siya, ako rin ay nainggan yung manalangin lagi. Sa simbahan na lang makita natin na iba-iba man ang wika natin, iba-iba man ang kultura natin, iba-iba man ang pananaw natin sa loob ng simbahan, ay napagkakaisa pa rin niya sa libu-libong mga miyembro ng simbahan sa buong mundo. Siya yung leader na sinusundan ng lahat, na parang isang pastol. Kaya ang tibay ng simbahan ay nasa kanya. Tama yung sabi ni Jesus, sabi niya, ikaw Pedro, itatayo ko ang aking simbahan sa ibabaw ng bato. Dito makita natin ang katatagan ng simbahan na kahit anong bagyo o anumang mga paghamon na dumaan dito sa simbahan, matatag pa rin. Ang Santo Papa ay representante ni Pedro mula noong tinatag ni Jesus ang simbahan, na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy, hindi napuputol. Hanggat may Santo Papa, tuloy ang turo, ang paalala ni Jesus, ang kanyang alaala sa atin. Dahil ang Santo Papa, ang trabaho niya, ilapit tayo sa Diyos mismo. Ilapit tayo na magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Ito ang kanyang papel. Kaya para sa akin, napakalaking halaga ang papel ng Santo Papa. Kaya ako'y tuwan-tuwa nung malaman ko kanina na meron na tayong bagong Santo Papa. Kaya pagdasal natin siya at samahan natin lagi kung naman ang kanyang panalangin, ipanalangin din natin. At nawa, magampanan niya kung ano man yung binigay ng Diyos na kanyang responsibilidad bilang isang pastol ng kawan ng Diyos. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa iba. Punin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Habemus Papam, Habemus Papam. God bless. God is good.